Hi everyone, welcome back to my channel and this is me, Mommy Gel. Okay, so for today's video, may gagawin ako. Syempre, si Daddy Ken ay nasa work. Dala niya yung sasakyan namin. So, hindi ako susundo today. Si Sander tulog na. Today, papakita ko sa inyo kung paano mag-frame ng dried flower. So, kung napanood nyo na yung DIY dried, sabi ko sana fried flower. So, kung napanood nyo yung DIY, eto Ulitin natin. Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung DIY dried flower na ginawa ko siguro parang 2 years ago ba yun or 3 years ago. Basta ilalagay ko yung link sa taas. So, yun yung so far na most viewed dito sa akin channel. Actually, nagulat ako. Kaya sabi ko, kailangan ko na bumalik sa pag-vlog kasi sayang naman yung mga views. And etong DIY dried flower na to, gusto ko kasi i-preserve yung flower. Kahit dried siya, basta nakikita ko. Yung flower na binigay niya sa akin ng Valentine's, dinry ko siya kasi parang hihinayan ko itapon. Although sabi niya, kaya mo kita ibili ulit. Pero syempre, wala lang. Parang nangihinayang lang ako. So, papakita ko sa inyo mamaya nandoon. Nilagay ko sa vase, pero dried flower na siya. Today, magsasalang muna ako sa laundry. Nakapaghugas na ako ng plato. Ngayon pa lang nagsisink in yung coffee dahil energetic na ako. Medyo iba itsura ko ngayon kasi meron ako and ngayon, second day. So, alam niyo 'di ba, mga babae, nakaka-relate kayo sa akin, 'di ba? Kapag meron ka, ang init ng ulo mo sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Even sa asawa ko at anak ko, minsan natatarayan ko sila. 'Di ba? Lalo na kapag PMS, ay grabe, pinakaayaw ko nun. Parang lahat na lang ng pagkain gusto mo. Siguro nararanasan ko yan ng mga 2 weeks before ng aking mens. Parang sabi ko, bakit naman 2 weeks? Parang ang takot-takot, parang lahat gusto mo, lahat makita mo dyan, may makita kang Jollibee, o go kain tayo dyan, McDo, ganyan. Kaya minsan pinipigilan ko, hindi ako nagsasalita kapag gusto ko para mapigilan ko. Kasi pag sinabi ko, parang gusto ko kumain dyan, ay, nako, expected yan na bibilan ako ni Daddy Ken. Kaya minsan, hindi na ako nagsasabi na parang gusto ko ng parang nakikrave ako ng talagang iniiwasan ko na. Kung meron dito sa bahay, kunyari biscuits na batamis, ayan, sige, go. Pero ang hindi ko talaga mahindian, mga 2 weeks ago na, ay Indian mango. Kaya nagpipiti ako before kasi syempre baka buntis ako. Hoping ako na mabuntis pa din syempre. Nagpapa-check up naman ako sa OB ngayon. So, let's see. Sana mabuntis pa. Wala naman akong PCOS, wala din akong hormonal imbalance. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Anyway, so yun nga, regarding sa PMS, kaya kayong mga asawang lalaki, dapat mahabang pasensya nyo talaga sa mga babae. Kasi kami mga babae baliw talaga. Lalo na kapag magkakaroon na kasi talagang hindi mo alam bakit sumisigaw to. Parang kanina okay lang. Tapos ngayon, sinisigawan ka na ng asawa mo, di ba? Nakahalata na yan ng asawa ko na, naku, magkakaroon ka na. Ang sungit-sungit mo na eh. Yung tipong parang, kunyari, hawakan lang niya ako dito. Parang, tapos kunyari, may maingay lang. Ano ba yan? Yung ganun yung mood ko eh. Tapos, ang gustong-gusto niya kapag nag-PPMS ako is matakaw ako. 'Di ba? Alam mo yung tipong nagda-diet ka, binabawasan mo yung mga carbs. Tapos, eto si PMS. Hindi mo masabi na parang sa isip mo lang, pero alam mo yung parang may urge ka, may itch ka na parang gusto mong kainin. Nakaka-relate kayo? O ako lang? O talagang sadyang matakaw ako? So, yun talaga, yung parang hindi ka mapakali na hanggat hindi mo nakakain yun. Kaya yung Indian mango, talagang dilantahan ko talaga na may yung asin na may sili. Hindi kasi ako pwede ng bagoong. Kung bagoong asin, konti lang. Kasi sobrang taas sa uric acid nun. Baka kinabukasan, iika-ika na kami at nakakakos nyo ng gout. Kaya iwasan nyo yung mga bagoong, yung mga ganyan. So, yun. Samahan nyo muna ako. Mag-load muna ako sa laundry. So, nandito ako ngayon sa laundry. Ano yung labahan ko? Di ba? Kaya mataas yan kasi may basket dito. Ito yung mga nilaban ko kahapon. Ayan. Kukunin ko na yan kasi tuyo na yan. Maglalaba tayo. Sinet ko na para may tubig ng tumutulo.
Ito yung flour ni Kumare, bulok na. Aray ko, matatawa na naman sa akin. Kami ako nakukunin tong mga sinampay ko. Unahin ko muna tong bulaklak ni Mare. Okay, so bago ko gawin yung bulaklak ng aking Mare, may bacon pala dito. So, ta-transfer ko muna siya sa, naka-plastic pa kasi. Ayan. So, ilalagay ko muna siya sa, parang laki naman dito. Diyan lang kayo sa taas. Gahanap ako ng lalagyan. Tara. This one is perfect. Ito kasi pwedeng breakfast or baon ni Sandro. Pero usually breakfast namin ito. Hindi kami bumibili ng bacon na nagawa na. Ito, lagyan lang namin ng asin. Gasan ko lang. See the love shining in your eyes, and it causes such a sweet surprise. Just one, wala pa pala. Just one night, and we'll have the magic that we used to do. Hold on tight. Pinakitaan ko kayo na naglalaba ko para ma-inspire ka maglaba. O siya, maglaba ka na. Anyway, dati may washing machine kami. Actually, nandyan pa eh. Front load, Whirlpool, wash and dryer. Natutunan ko na mas maganda pala hiwalay yung wash tsaka yung dryer kasi nasira. So lahat, di mo na magagamit. Actually, may pa yan, may warranty before na ayos. And then mga ilang months lang nasira. So parang nanghinayang kami kasi yung pyesa worth 12,000. So ang naisip namin parang isang washing machine na yun eh. Kunting difference na lang, na makakabili ka. So ang nangyari, bumili kami ng washing machine na top load. So kapag may extra na lang, ipaayos namin. Kasi yung pinaka-service center niyan, parang noona, pinaparahan pa kami kasi ang sabi niya sa akin is 16,000. Dun sa mismong supplier ng mga pyesa, 12,000 lang yung sinabi sa amin. So parang nawalan kami ng tiwala dun sa service center dito. So yun lang para may rin kayo knowledge about it. It's a Whirlpool na brand. Depende sa case ng ng iba't ibang washing machine. Pero for me, ayoko na ng Whirlpool. Or mas maganda talaga kapag bibili kayo ng washing machine. For example, gusto niyo ng front load. Kailangan hiwalay yung wash and dryer. Kasi sobrang tagal naman na sa industry ang Whirlpool, di ba? And since it's our first time na gumamit nun, so parang 1 year lang namin siyang nagamit. Wala namang problema. So hindi rin naman siya nababasa. Hindi rin nababasa yung top o yung baba kasi naka-elevate naman siya. Nanghinayang ako kung ipapaayos namin. Kasi paano kung nasira ulit? Kasi syempre hindi umubra dun sa pyesa nung pinaayos namin during nung meron pa siyang warranty. Anyway, yun lang. Na-dismaya lang ako dun. Natuwa ako kasi syempre wash and dry. Pero hindi rin maganda kapag ganun, no? Kasi yung kapag dryer ka na dry, yung dryer talaga nun is mainit talaga paglabas. Yun, as in mainit na, parang isusuot mo na lang pwede, yes. 100% siya. Yun nga lang, lumiliit lang siya. So, hindi rin siya advisable. For example, sa mga damit mo na magaganda, mga branded kasi liit and sobrang gusot. Kasi one time, nag-washing ako noon kasama yung uniform ni Sander. Kahit pinlatch ako na siya, lukot pa din. So, never. Kahit yung mga pants niya dati. Yun lang. Mas maganda pa rin yung mga top load. For me ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Basta yun lang yung experience ko kay Whirlpool. So yun lang, share ko lang. Sige, start na tayo para sa aking dried flower, para sa aking kumare. At binigyan pa niya ako ng trabaho talaga. Joke lang. Okay, so mag-start na tayo. So itong frame na to, siya na bumili. Pwede kayo makabili nito sa Shopee.
tapos na. Sasara ko na siya. So, para lumapat siya dun sa pinaka parang mirror niya. Sama natin to. Ang ganda, oh. Tada! So, yung ginagawa ko kanina, tapos na. Wow! Ayan. Napakita ko na rin sa kaibigan ko. Tapos may ilaw pa yan. Ang cute. Wow! O, diba? Nakakatuwa lang. Tapos sabihin ko sa kanya, lagyan na lang niya ng date. Kung anong year. Kasi syempre Valentine's, Feb 14. Tapos lagyan na lang niya ng year. Nakita ko sa inyo yung unang ginawa ko nito. Siyempre. So, eto yun. Tapos, nilagay ko yung picture. Tapos, yung letter ni Daddy Ken. Ang lang dito, technique dito, idadry mo lang siya ng maayos kasi pag medyo basa-basa pa tapos hindi pa dried yung flower, siya molds. So, kailangan dry na dry. So, ganyan lang siya itsura niya. Diba? Tapos, ito naman yung flower ng Valentine's. Dinry ko din siya tapos nilagay ko siya sa vase. Bibili nga ako ng magandang vase. Parang hindi ko gusto yung design nito. Parang gusto ko yung plain lang. Tapos, yan. Ganda, diba? Wala lang, nagagandahan lang ako. Kanya-kanya namang preference. Anyway, ang kalat. Tada! So, magsasampay muna ako. Tapos na ilabahan ko. So, balik ako. Later! Bye! It's on the wings of love, moving into flying high upon you, by my side. It makes me feel like a rain. I get lost in your eyes, even if you mean the whole damn world to me. Being you. Taas naman ito Minsang natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Ngunit biglang nagbago ka. Woo! Hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na.